Paano nga ba natin ito ginawa? Una, kuha ka ng video ng background kahit mga 5 to 10 seconds lang pwede na. Tapos kuha ng video na kunyari may hahatiin ka. Dito yung sarili ko ang hahatiin ko. Yan okay na yan. Import na natin yung video sa DaVinci Resolve. Sa project settings, always check yung vertical resolution kung para sa Facebook Reels o kaya sa YouTube Shorts. Drag mo na yung video sa timeline. Drag mo lang sa pinakaunang frame para sa starting point mo. Tanggalin mo lang yung part na di kailangan. Gamit ka ng blade tool para ma-split yung clip then press delete. Kailangan natin ng background. Kaya kailangan natin hatiin yung video. Kunin lang yung background. Pag nahiwalay na, right-click mo yung mouse mo then click select mo yung change clip speed then check mo lang yung freeze frame. Para yung background ay naka-steady lang at pwedeng i-adjust yung duration niya. Yung second clip ay drag mo lang sa taas. Tapos yung background natin, adjust mo lang hanggang sa dulo ng video. Then tanggalin mo lang yung part na hindi kailangan. Gamit ka lang ng blade para ma-split then press delete. Drag mo lang yung red na linya or hit spacebar sa keyboard para ma-preview mo yung video. Pag okay na, right-click mo lang yung clip then select Open in Fusion Page. Sa Fusion Page, click mo lang yung Media in 1, then press Shift plus spacebar sa keyboard mo then enter Magic Mask. Select Magic Mask then click Add button. Adjust mo lang yung preview mo sa gitna para madaling piliin yung kailangan mong mask out. Sa Inspector Panel, select mo yung Selector Plus button. Then sa Preview Panel, ay click mo yung sarili mo, mag-add ka kahit dalawang selector para mas smooth ang masking. Sa Matte Panel, adjust mo lang yung blur, gamma and threshold. Makikita mo sa Preview Panel kung maganda yung masking. Then balik ka lang sa Tracking tab, press mo yung track forward then reverse. Hintayin mo lang matapos. Makikita mo sa Preview Panel ay wala na yung background. Pag okay na ang masking, balik ka lang sa Edit tab sa baba. Kailangan nating duplicate yung video. Sa Track Panel sa left side, right-click your mouse then select Add Track. Gagawa ito ng bagong track sa taas. Press Alt in your keyboard then drag mo lang sa taas para magkaroon ng duplicate video. Then punta ka sa part na hahatiin mo na yung katawan. Dito kailangan natin gumawa ng keyframe. Sa Inspector Panel, punta ka sa Transform then click mo lang yung Add Keyframe button. Sa Cropping click mo din yung Add Keyframe button. Then adjust mo yung preview sa part na nakababa na yung kamay. Punta ka ulit sa Transform, then Add Keyframe, then sa Cropping Add Keyframe. Punta ka sa starting point. Kailangan din natin mag-add ng keyframe. Then sa ending kailangan din natin ng keyframe. Balik ka lang sa part na nakababa yung kamay. Disable mo lang yung Video 2 para makita mo yung Video 3. Dahil hahatin natin yung katawan, punta ka sa Cropping, adjust mo lang yung Crop Left. Pag i-preview mo may animation na may cutting na. Ay copy mo lang yung value ng crop left, then punta ka sa last keyframe. Click mo lang yung arrow right para mapunta ka sa last keyframe then paste mo na yung value. Sa Video 2, enable mo na para makita mo ang Video 2 sa Preview Panel at punta ka sa Transform Panel, add ka ng keyframe, then sa Cropping add ka din ng keyframe kagaya sa Video 3 kanina. Pwedeng mong i-click ang Video 3, then click arrow left para mapunta ka sa previous keyframe, then click mo yung Video 2 pwede ka na mag-add ng keyframe. Same location lang sa Video 3. Ganun din sa starting point gawa ka din ng keyframe. Click mo lang ulit yung arrow right para mapunta ka sa next keyframe. Punta ka sa ending then add ka ng keyframe katulad sa Video 3. Sa Video 2 and cropping ay dapat sa right side. Isakto lang sa cropping ng Video 3. Dahil mahahati yung katawan, kailangan din natin adjust yung angle para magmukhang realistic. Pag okay na yung angle, i-copy mo lang yung value then punta ka sa ending keyframe, i-paste mo lang yung value. Ganun din sa X and Y position kung binago mo. I-paste mo din sa ending keyframe.
Ganun din sa crop right, i-copy mo yung value then punta ka sa last keyframe then paste yung value. Dito may maganda ka ng animation, pero kailangan din natin gawin sa other side. Sa video 3, adjust mo din yung angle pa reverse naman. Pag okay na i-copy mo lang yung value then punta ka sa ending keyframe then paste value. Ganun din sa X and Y position kung binago mo. I-paste mo din sa ending keyframe. So ayan okay na. Adjust mo na lang kung gusto mo. Pag okay na, pwede nang export yung video. I-click mo lang yung render sa baba then sa file name ikaw na bahala, sa location kung saan mo gustong i-save yung video. Then sa format select mo yung EAE4. Sa codec select mo yung EDAT264. Then click add to render queue button then render all. So ayan natapos na. May pang-content ka na. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-share naman at paki-follow na rin. Salamat! Please share the video and follow for more.